Actually, ganito kasi yan. At please, makinig kayo mabuti ha. Kapag ang isang kumpanya ay mag-party at nagdesisyon papuntahin ang mga kilalang artista, for example si Alden, alam mo na siguro na di talaga biro kung gaano kayaman at kalaki yung kumpanya. Which is kung hindi ako nagkakamali tulad sa nangyari sa Christmas party sa kumpanya ng mga Diskaya last year. At take note mga kapupong ha, di lang si Alden ang na-invite kundi marami pang mga kilalang artista sa Pilipinas. Well, dyan mo talaga masasabi na sobrang yaman nitong mga Diskaya. Pero kung merong isang tao ang hindi naman papatinag sa mga Diskaya kahit tapos na ang eleksyon, paniguradong kilalang-kilala nyo yan dahil yan ay walang iba kundi si Vico Sotto. Bakit? Actually, ganito kasi yan. Humarap si Mayor Vico Sotto sa mga mambabatas at nanawagan ng maingat na pagsusuri bago tanggapin ang mga pahayag ng mag-asawang kontraktor na sina Diskaya. Ayon sa kanya, tila hindi tugma ang kanilang sinasabing maliit na kita sa laki ng mga kontratang nakuha nila mula sa pamahalaan. Iginiit ni Sotto na higit na mahalaga ang malinaw na ebidensya kaysa sa simpleng pagtitiwala. Ipinaliwanag ng alkalde na dapat suriin ng mga mambabatas ang buong datos at hindi lamang ang mga pahayag ng mag-asawa. Sinabi niya na ang mga Diskaya ay nakakuha ng mga flood mitigation project na nagkakahalaga ng ilang bilyong piso. Ngunit ayon sa kanila, ang tubo ay nasa 2 hanggang 3% lang kada proyekto. Ayon kay Sotto, kahit 2% lamang ng ganoong halaga ay aabot pa rin sa bilyong piso. Malayo sa sinasabi nilang maliit na kita. Giit niya, kung gagamit ng simpleng lohika, malinaw na may hindi nagtutugma sa kanilang numero. Idinagdag ni Sotto na ipinagmamalaki ng mga Diskaya ang ari-ariang tinatayang umaabot sa 11 digit na halaga o hindi bababa sa 10 bilyong piso. Sa kanilang opisina, may isang palamuti na yari sa mamahaling materyales na nagkakahalaga umano ng ilang milyong piso. Para sa alkalde, hindi ito tugma sa pahayag ng mag-asawa na kakaunti lamang ang kanilang kinikita. Nagbabala rin si Sotto na bagamat posible na may ilang taong sinabi ng mga Diskaya na may kinalaman sa hindi tamang gawain, marami sa kanilang akusasyon ay walang sapat na patunay. Ito ay mga taong kayang magsabi ng hindi totoo ng hindi man lang kumikindat, wika ni Sotto, kaya't hindi maaring tanggapin ang lahat ng kanilang sinasabi bilang totoo. Hinimok din niya ang publiko na maging mapanuri at huwag basta magpadala sa mga salaysay na maaaring idinisenyo upang makakuha ng simpatya o makaiwas sa pananagutan. Para kay Sotto, ang kanilang ginagawa ngayon ay lalo pang nagdudulot ng katanungan tungkol sa kanilang tunay na intensyon. Paalala niya na hindi dapat palitan ng simpatya ang tamang paghusga. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon ng House Committee tungkol sa mga flood control project, lumutang ang mga isyu sa umano'y pakipag-ugnayan ng mga Diskaya sa ilang opisyal. Sinabi ng contractor couple na may ilang opisyal, kabilang ang ilang miyembro ng chamber at si staff mula sa isang department, na humihingi ng kapalit bago sila makapagpatuloy sa proyekto. Ngunit ayon kay Sotto, salungat ito sa laki ng kanilang kontrata at lawak ng kanilang ari-arian. Sa kanyang panawagan, iginiit ni Mayor Vico Sotto na ang tunay na usapan ay dapat nakabatay sa ebidensya at pananagutan. Hindi daw dapat malinlang ng mga salaysay na tila isinulat upang baguhin ang pananaw ng publiko. Sa huli, hiniling niya sa legislative panel at sa mamamayan na suriing mabuti ang lahat ng pahayag, humingi ng patunay, at manatiling mapagbantay sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng mga numero. Relating to the Diskayas, because he had made a statement last night on the matter relating to half-truths. So, Mayor Vico, do you have a statement or are you ready? TRICOM, magandang umaga po. I did not prepare any statement po rito sa TRICOM sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. So I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies.
probably with the BIR as well, but definitely with the LGU. Marami po silang violations. Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU. And again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako, nangungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan yung mga project po sila sa city government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city, and we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects. Katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Siguro as a final question before proceeding, Mayor Vico Sotto, you mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies, no, in the testimony of the Diskayas. So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayo na obserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt. Pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Cesara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa sa office nila. 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost 1 billion, if not more than 1 billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig. Buti na lang po. Ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, at
maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo present. They have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, a short manifestation, Mr. Chair. Just a short manifestation. Yes, please, very short. Yes, Mayor Vico Soto mentioned about the taxes, the deficiencies. So may I manifest that, is the Bureau of Internal Revenue here? BIR? Nandito ba sila? We will check if they are here. Well, anyway, I would like to manifest to this committee to investigate the tax deficiencies of the companies and likewise to furnish copies of this committee and likewise the local government of Pasig so they can review the tax deficiencies of these companies. Thank you, Mr. Chair.